Okay, Monday na Monday, halatang medyo busy tayo. Lagi. Maraming salamat sa mga nagtiwala, pumupunta talaga dito kahit galing sila ibang province. Maraming salamat. This is Monday, September 4th. Daily episode 1681, 1682, and 1683. May live po ako bukas alas 8 ng gabi, first Tuesday ng Setyembre. Sa gustong magparitwal na kayo, lalong-lalo na sa mga tambak ang kamalasan sa buhay, sa pag-ibig, sa pera, sa kalusugan, at sa kung ano-ano paman. Okay? Kasi, hindi, lalong-lalo na kung masipag ka, tapos bakit ka inaalat sa pag-ibig, inaalat sa pera, sa trabaho, sa kung ano-ano pang mga desisyon sa buhay. Ibig sabihin yan, may mga hindi maganda na nangyayari behind all situations that you are in. Okay, so this is our first card right now. Whip. Oh, unicorn! Claim it, and share it to everyone. This is infinite possibilities. Lumabas siya ulit. Second card, 1682. Cat, independent. Lagot. Okay, third card. Coyote, revealer of truth. Alam niyo kung ano yung pinaka-common sa kanila ngayon? Yung kulay, puti. Puti, di ba? Ngayon sasabihin ko sa inyo, dito kasi, magkakaroon ng infinite possibilities, no? Sa mga tao na kayang maging independent sa sarili nila, kayang tanggapin ang lalabas na katotohanan, kayang panindigan ang mga katotohanan. Halimbawa, 'di ba? Kasi yung talagang gusto ko at na-excite ako na bigyan ng example, yung usaping pag-ibig. Dito tayo. Kung gusto nating matagpuan yung taong mahal natin, yung taong makakasama natin habang buhay, yung taong inaasam natin na hindi naman, kahit hindi siya ganon kayaman, kahit hindi siya ganon katalino, basta yung mahal tayo, hindi tayo pagpapalit sa iba, yung pagsisilbihan tayo, yung matatanggap kahit yung mga pagkakamali natin sa buhay, kung ano man yung mga kakulangan natin bago nila tayo nakilala, matanggap nila, di ba? Yun lang yung pinakamahalaga doon. Kasi kung pareho naman kayong masipag, well, hindi kayo magugutom. Kung pareho kayong waldas, ibig sabihin, gutom kayo. Kasi waldas kayo sa pera eh. Kapag pareho kayong one day millionaire, tapos mabisyo pa kayo, di ba talagang ubos. Pero, yung tinutumbok dito na magiging independent ka, ito yung panahon na, yung wala kang masasandalang tao, wala kang mahingahan ng sama ng loob mo, hinanakit mo, o ito yung panahon na tinalikuran ka ng iba, inabandona ka ng lahat, minaliit ka, inalipusta ka, pinahiya ka, yung mga ganon, di ba? So, kapag dumating yung panahon na yon at lalabas ang katotohanan, kasi dalawa yun eh. It's either na ikaw yung biktima or ikaw yung may kasalanan, di ba? Ganon yun. So, sa pagiging independent mo, kung ikaw yung may kasalanan, kung tanggap mo ang kasalanan mo, at humihingi ka ng tawad sa sarili mo, na kaya ka nasasaktan dahil sa pinili mong mga desisyon na mali, ibig sabihin, tanggap mo ang katotohanan na lahat ng nangyayari ngayon sa buhay mo dahil sa kabulastugan mo, dahil sa mga maling desisyon mo sa buhay, dahil sa maling tao pinili mo, maling taong pinuntahan mo, pinanigan mo, pinaniwalaan mo, kaya ka mas lalong naghirap, napahamak, nasasaktan, nalulungkot, nag-iisa. So, ito yung panahon na yon. Kapag ito, no, nasunod mo lahat-lahat, magkakaroon ka talaga ng infinite possibilities. Pero, kailangan mo talagang i-abandona yung dark side ng buhay mo para makuha mo yung parang ano, 'di ba? Yung pinakamaganda siguro dito ng example is yung langit. Napakaganda ng langit.
Lalong-lalo na kung yung the sky is blue, 'di ba? May mga ganon. Pero kapag papalapit na yung ulan, 'di ba, mayroong mga fog na gray, ando doon yun. Yun yung pinakamagandang representation sa buhay at pinakamagandang example sa buhay pag-ibig. Kapag bago pa ang nag-iibigan, ano yan, walang kapaguran, lahat nakangiti, kahit wala kang pera, nakangiti ka, no? Kahit wala kang kaharap, nagbabasa ka ng text, nakangiti ka. Isang hello lang, kinikilig ka, naiihi ka, na parang hindi mo alam kung saan galing yung adrenaline na yon, no? Na minsan, kapag nasa harap mo na natutulala ka, napapanganga ka, minsan di mo namamalayan, natutulo na laway mo sa bibig mo, may mga ganun eh, di ba? Pero hindi yun na tawag nito. Hindi yun pang matagalan. Kasi katulad din ng buhay, dumaan tayo sa fetus, naging toddler, naging ano tawag nito? Yung next na stage doon hanggang napunta sa adolescent, hanggang napunta tayo sa adult. So ibig sabihin yung buhay natin, ganun, yung pag-ibig ganun din. Napakaganda sa simula, no? Tumatabang na parang bubble gum sa kalagitnaan. At minsan, yung kahit unang nawawala sa bubble gum, tamis. Tapos nagiging neutral siya, no? Yung natitira na lang yung pandikit sa bubble gum. Kapag matagal na ang bubble gum na yan, hindi na siya didikit kasi naninigas na siya. Ganun ang pag-ibig. So, habang tumatagal, dun mo malalaman kung kaya pa ba niyang dumikit sa'yo o kusa siyang mawawasak dahil ulan, init, at kung ano pang elemento ang dumadaan sa buhay niya. Tapos, yung iba kasi mahuhulog buo. Yung iba naman, nakadikit pero wasak. Yung iba, nakadikit pero may tipak. Yung iba naman, hindi talaga didikit. Alin ka doon? 'Di ba? May ganun na sitwasyon. So, kung kaya mong tanggapin na, sige, magiging matapang ako, haharapin ko lahat ng problema, kahit anong mangyari, kahit ano pang ilabas nilang katotohanan, tatanggapin ko. Kung ako man ang may kasalanan at kaya ako iniwan, tatanggapin ko. Magbabago ako, paninindigan ko, ipapakita ko, hindi sa kanila, kundi sa sarili ko, na papatunayan ko na kaya kong umunlad at kaya kong tumanggap ng unlimited na blessings galing kay God at kay universe kahit wala sila sa paligid ko. Dahil doon mo malalaman na kaya mo. Kasi kung nakadepende ka lang sa isang tao, kung maniniwala ka sa mga tao sa paligid mo, wala kang mararating sa buhay. Kasi kahit sarili mong desisyon, kontrolado ng ibang tao. Pero kung nakaranas ka ng isang tao na, kung nagkaroon ka ng isang relasyon na yung taong minahal mo ay binibigyan ka ng lakas ng loob para maging ikaw at para i-boost yung sarili mo, para umangat ka sa sarili mong pagkatao. Yun yung tipo ng taong wag mong sayangin. Kasi hindi lahat ng tao tanggap ka at tuturuan ka para hindi ka na i-put down ng iba. 'Di ba? So, kapag yung tao na yon tinalikuran mo at naniwala ka sa mga sulsol ng iba, ibig sabihin, hindi ganun kalakas ang tiwala mo sa taong minahal mo dati na kaya kang i-boost paangat para iparamdam sa'yo na kaya mo pang higitan ang kung ano man ang meron kang kakayanan sa ngayon. So, kung dati nasanay ka lang na trabahador ka, tapos sinabi, huwag kang manatili sa pagiging trabahador. Iangat mo sarili mo, mangarap ka na balang araw magiging boss ka din. So, kapag yung taong ganun, yun yung pahalagahan mo. Kasi hindi lahat ng tao iaangat ka. Kalimitan, ibabagsak ka. Yun yung pakatandaan nyo. At abangan nyo yung special episode nito. Okay? Good evening po! Good evening, good evening.